Alexander Gomez and Batch 2. At ang topic po ang tatalakay natin ngayon ay bakit ang science ay nagpapatotoo sa Diyos. So yun po ang ating pag-aaralan po sa Genesis chapter 7 verses 11 to 12 at buksan po natin ang ating positive sa mga nagsalita ng Diyos. Yung sabi dito na in the 600th year of Noah's life and the 7th day of the second month, on that day all the springs of the great deep burst forth, and the floodgates of the heavens were opened, and rain fell on the earth 40 days and 40 nights. As Tagalog, si Noe ay nag-600 taong gulang na noon. Noong ika-17 araw ng ikalawang buwan, tumuksan ang lahat ng bukas sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Umuusang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Teaching number 1, the Bible and science are compatible. Maraming nanganiwang salungat ang Bible sa science, ngunit sa totoo lang, maraming katotohanan sa agham ng sumusuporta sa sinasabi ng kasulatan. Ito ay nagpapakita ng detalyadong tala kung kailan at paano nagsimula ang malaking bahas sa panahon ni Noe. Isang makasaysayang kaganapan na may pisikal na epekto sa mundo, kabilang na ang geological formation at fossil records. Teaching number 2, the flood explains fossil record and many more. Ang teorya ng itatawag na flood geology ay nagpapaliwanag na ang global na baha na nangyari noong panahon ni Noe ay ang dahilan ng pagkabuo ng maraming fossils, sedimentary layers at iba pang geological formations. Teaching number 3, the best education is that over education. Pagaman mahalaga ang secular na edukasyon, ang karunungan mula sa Diyos ang tuloy ang ibibigay ng liwanag at direksyon sa buhay. Marami ang nagkakaroon ng mataas na edukasyon, ngunit nananatiling mula sa katotohanan ng Diyos. Application number 1, do not succumb to godless education. Sa panahon niya ay maraming institusyon ng edukasyon na tuturo ng mga prinsipyo na salungat sa pananampalataya. Pinapalaganap nila ang ideyang walang Diyos, walang likas na rin at ang lahat ay bunga lamang ng pagkakataon. Application number 2, study science for God's glory. Ang agham ay isang paraan upang mas makilala ang kagandahan, katalungan at kapangyarihan ng may lalang. Kapag pinag-aaralan ng kaligtasan, mga bituin, hayop at katawan ng tao, saan tayo napapahanga sa disenyo ng Diyos. Application number 3, believe that science leads to God. Ang tunay at malinis agham ay hindi kailanman lalayo sa katotohanan. At dahil ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay, kung tuloy natin sa sarili ng pasensya, na may bukas na isip at puso, ito ay may dadala sa atin na sa pagkilala sa Kanya. Yun lamang po ang ating devotions. Maraming salamat.